Nasaan ba? Ito si Arnold Clavio. Kung maalala nyo po mga kababayan, mga boss chief amo sir, noong panahon pa po ni dating Pangulong Duterte, no? Nung panahon pa po ni dating Pangulong Duterte, argabyado na lagi ang mga mangingisda natin Pilipino. Oo. Diba, sabi dito ni Arnold Clavio, doon sa mga mangingisdang hinaharas dyan sa West Philippine Sea, which is dati pa ho. Dati mga kababayan, may napabalita, may video, na yung mga Chinese Coast Guard tumapanik doon sa mga bangka ng mga kababayan nating mangingisda. Ano ginagawa nila doon? Kala mo ho, mga nagsha-shopping. No? Akala mo yung mga milyonaryong nagsha-shopping tapos pumipili ng mga isda at kung ano yung mga malalaki, malalaman at mga mamahalin, yun yung bibili nila. Kaya lang ho, mga kababayan, nakalulungkot. Ang pinambabayad nila doon sa ating mga kababayang mga mangingisda, yosi. Na siguro, nung mga panahon na yon, halagang 50 pesos, 30 pesos. No? Alak. Nung panahon na yon, makakabili ka halagang 150, 100, 120 o 200, pinakamahal. Mga kababayan. Ang kinukuha nila, yung mga lilibuhin hong mga isda. Yung mga talagang maibebenta mo doon sa mga restaurant na mamahalin ho, mga kababayan. 2,000, no? Yun na lang ho eh. Yung bayad at yung kinukuha nila, hindi na ho patas eh. Para ho sa akin, mga boss chief amo sir, panggugulang, panglalamang, at pangaharas na po doon sa mga kapwa nating Pilipinong mga mangingisda yun. Pero ang dating Pangulong Duterte, nagsalita po para doon. Unfortunately, mga bossing, barter daw po ang tawag doon. Barter, nakita nyo? Kung ibebenta ng half price ng mga mangingisda yun, sabihin mo ng 2,000 yung isdang nakuha sa kanila. Kung ibebenta ng half price, mga kababayan, 1,000, lamang pa din po eh. Versus dito, sa ginagawa ng mga Chinese Coast Guard sa ating mga kababayan. No? Nakukuhanin, kapalit 20 pesos, 50 pesos ho, mga bossing. Sabi dito ni Arnold Clavio, tandaan ninyo ang dalawang nagtanggol sa China. Unang-una nga po dyan, nasa litrato mga kababayan sa likod, wala pong iba, kundi si There is no such as West Philippine Sea, Rodante, Meralcoleta, na may pangako sa inyo, sa atin, na 2,000 pababa ng kuryente ay libre na kapag siya ay nanalo. Na hanggang ngayon ho, mga bossing, wala pa din, hindi pa rin dinidiscuss at wala pa rin tayong naririnig na balita patungkol doon sa kanyang pangako. Madali ho mga mapag-uto kasi yung mga natin, kababayan natin ng mga DDS. Sabi, 2,000 pababa na kuryente. No? Pag ako ay nanalo, libre na yan. Ako natutuwa pa din ho, mga kababayan. Bakit? Kasi yung mga kababayan natin, majority pa din po ng kababayan natin, hindi po na nahulog doon sa pangako na yon, no? Madami pa din yung naghahanap. Kay Rodante Marcoleta, nung 2,000 pababa na kuryente na yon, mga bossing. Pero ang pinakamasakit po sa tenga ng bawat Pilipino, mga kababayan, ay yung marinig natin na there is no such as West Philippine Sea. Na tayong lahat talagang ipinaglalaban na atin ang West Philippine Sea. Nakasandal tayo doon sa UNCLOS na ang sinasabi na ang Pilipinas ang may karapatan sa mga isla na yan. Tapos marinig natin kay Rodante Marcoleta, there is no such as West Philippine Sea. In fairness naman po, kumambyo naman po si Meralcoleta. Kambyo niya, hindi naman ibig sabihin yung West Philippine Sea mismo. No? Yung pangalan lang. Pero nung sinabi niya yun, mga boss chief amo sir, ay kumbaga, nabatikos na siya, nagalit na sa kanya yung mamamayang Pilipino. Anong pinagkakakana mo, there is no such as West Philippine Sea? Kaya lang siya kumambyo. Pero kung hindi nagalit ang mamamayang Pilipino, mga bossing,
Malamang walang pagkambyo na gagawin ho yan. Tuloy-tuloy lang ho yan. Kasi simula pa lang ho, nung dating Pangulong Duterte ang nakaupo, nung mga naratibo na kung nakikita nyo, merong mga nakasulat sa taas ng mga footbridge. Ano nakasulat doon? Pilipinas, probinsya ng China. Ako ho ay naniniwala. Testing the water ho, mga kababayan, ng Duterte administration yun. Ako ho ay naniniwala, pakana din ho ng Duterte administration yun, mga bossing. No? Palagay natin dyan, Pilipinas, probinsya ng China. Tingnan natin kung ano ang magiging reaksyon ng mamamayang Pilipino pag nilagay natin dyan. Kapag naging positibo at sinabi nila, oh okay yan, maging probinsya na lang tayo ng China. Total, maano naman sila eh. Maunlad naman, magaganda yung mga building nila, etc. Magpasakop na tayo. Malamang po sa alamang, tuloy-tuloy tayo na magiging nasa ilalim po ng komunistang China. Pero, maganda pa din po ang nangyari mga kababayan dahil po nag-alab ang puso ng mga tunay na Pilipino na hindi ubra, hindi pwede na tayo ay sumailalim diyan. Kung matatandaan nyo ho, mga bossing, nung panahon ng ating mga ninuno, no? Talagang nakipagsapalaran, talagang laban yung ating mga ninuno para po mailigtas ang ating Pilipinas, ang ating bayan sa mga mananakop po. Diba? Anong masasabi mo, Boss Mark, sa sinabi nila na si Sentry daw ang nagbenta ng West Philippine Sea sa China? Masasabi ko dyan, hindi totoo. Dahil ito, nakikita natin mga kababayan. No? Nakikita ho natin mga Boss Chief Amoser kung sino talaga yung nagpapakatuta at kung sino talaga yung nagpapakaaso at sunod-sunuran sa China. Mga bossing. Diba? Sila talaga, mga Boss Chief Amoser, noong panahon pa lang ng dating Pangulong Duterte. Ang yabang na natin noon. Sakto pagkakapanalo ni Duterte at pagkapanalo din natin sa UNCLOS na tayo ang may karapatan. Hindi pinangalandakan, wala lang tinungangaan. Papel nga lang daw ho, mga bossing. Isa yan sa nakikita natin. At hindi lang ho ako ang makakapagsabi niyan. Karamihan po ng mamamayang Pilipino na si Rodante Marcoleta ay nandoon sa side ng China. Sino pa? Robin Padilla. Isa pa din ho ito. No? Nung makaraan lang ho, mga kababayan, parang ang gustong sabihin at ipakalat ni Robin Padilla ho, mga Boss Chief Amoser, na ang Pilipinas po ang laging bumubuyo at laging galit no, sa usaping West Philippine Sea at usapin ng versus China, mga kababayan, mga Boss Chief Amoser. Akalain mo yun? Tayo ho, sa araw-araw na ginawa ng Diyos na nakatutok po tayo sa nangyayari, West Philippine Sea, political ng ating bansa at kung ano-ano pa. Wala akong nakita na ang Pilipinas ay laging galit. Ang nakita ko ho, mga kababayan, pinakabobo na senator. Sino? Hoy. Bigla ka nagko-comment dyan, I love you baby M. Oh. No, ang nakikita ho natin, mga kababayan, tayo ang winawater cannon, tayo ang binobomba, mga Boss Chief Amoser. Tapos ho, pag ginawa sa atin yon, ang gagawin naman po natin ay papalag tayo, pero hindi sa punto, hindi sa pagkakataon na re-resback tayo ng mas malaki. Bakit po, mga Boss Chief Amoser? Kadahilanan po niyan, mga kababayan, ay dahil po ayaw natin na mas umalab, mas uminit, no? Yung tension diyan sa West Philippine Sea. Ang nakakalungkot lang ho, yung kanilang mga naratibo ay parang tayo yung galit, parang tayo yung laging nag-uudyok at parang tayo yung ayaw ng kapayapaan. Sabi ni Efren Escape o Escape, no? Boss, parehas lang yan kay Cayetano. Nangako rin ng 10K ayuda noong pandemic si Marco Bete. Nangako rin ng 2K below libre kuryente. Boss,
Sa Roas Boulevard, nagkabit ang China. Welcome to the Philippines. Province of... Oh. Lahat po yan, naaalala natin, mga kababayan. Di ba? Lahat po yan, mga boss, chief, amo, sir. At saka yung mga pagtatanggol nila, umaalma yung mga mamamayang Pilipino doon sa ambasador ng China, pagtatanggol nila doon. Parang gusto sabihin laging tama ang China, no? O kaya daw, tandaan itong mga senador na ito, dun sa mga mangingisda, hinaharas dyan sa West Philippine Sea, tandaan ninyo ang dalawang nagtanggol sa China. Ako, tandang-tanda ko yung mga yan. Hindi ko na iboboto yung mga, hindi ko naman binoto talaga yan. Si Robin Padilla, ibinoto ko, pero hindi na makakaulit sa akin yan, sa kahit na anong posisyon.